Ako po si Farley Trinidad de Castro, isang ministro ng Iglesia ni Cristo na itiniwalag dahil po sa pagbubunyag ng katotohanan tungkol po sa tunay na nangyayari sa loob ng Iglesia ni Cristo. Gaya po ng nasabi ko na sa mga naunang video na aking ipinalabas sa social media, ako ay almost 20 years na nagsilbi sa tanggapang pagkalatan o sa Central Office ng Iglesia ni Cristo na nasa Central Avenue, Barangay New Era, Diliman, Quezon City. Umigit kumulang po 17 years akong nagsilbi bilang technical staff kay kapatid na Iradio G. Manalo at kapatid na Eduardo B. Manalo sa mga pagsambang kanilang pinagagasiwahan. Ako po ay nananawagan sa inyo at nais kong ipabatid sa inyo na sa mga sandaling ito ay ilang araw na pong nawawala si kapatid na Felix Villosino. At ngayon po ay kumpirmadong dinukot ng ilang hindi kilalang tauhan ng sanggunian ng Iglesia ni Cristo. Siya po ay huling nakita araw ng Lunes, Abril 17, 2017, patungong Camp Bagong Diwa upang magdala ng pagkain kay Ka-Angel sa tulong ni Sterling Xiao Cañete, isang pulis Quezon City, isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, na nag-alok po kay Ka-Felix ng tulong para makapasok kaagad siya sa Camp Bagong Diwa. Pagkatapos po nito ay hindi na po nakauwi ng bahay si Ka-Felix. At hanggang ngayon ay wala na pong komunikasyon sa kanya. Ang dalawang cellphone numbers po niya ay hindi na matawagan. Hanggang ngayon, kaya not-bilits po lagi pag ito'y tinatawagan. Ang Ka-Felix Villosino po ay walang nagagawang masama laban sa Iglesia ni Cristo. Itiniwalag po siya 2015 dahil po sa hindi nito pagsunod sa mali at sa masamang ipinagagawa sa kanya ng mga nangunguna sa Iglesia. Masama ba ang magmalasakit? Tumulong sa kapwa-tao? Lalo na sa kakapatid, sa pananampalataya. Masama ba ang ipagmalasakit na dalhan ng pangangailangan ang Ka-Angel sa kulungan? Na kusang loob na ginagawa ni Ka-Felix. Ang totoo, halos isang taon na po niyang ginagawa ang pagtulong kina Ka-Angel at mga kasama niya. Mula pa nung sila'y naroon sa 36 Landang Zona Compound, nang sila'y ilipat sa Camp Kalingal, hanggang sa dalhin ng Ka-Angel at dalawang kasama niya sa Camp Bagong Diwa. Ito nga po ang dahilan kung bakit matagal nang may threat sa kanya ang sanggunian. Noon pong December 25, 2016, itong nakaraang taon para sa inyong kaalaman, para lamang po sirain ang loob ni Ka-Felix, papilitan siyang umuwi dito sa Davao, ay pinasunog po ng sanggunian ng Iglesia ang kapilya ng lokal ng New Era, Davao West, na pag-aani ni Ka-Felix na halos 10 taon na ginamit ng Iglesia ni Cristo mula 2005 hanggang 2015. Isipin po ninyo yun. Noong first week ng March ng taong kasalukuyan, 2017, ay binato naman ang sasakyan niya habang siya'y pauwi mula sa Kalingal sa pagtulong kay Ka-Angel. Pauwi siya ng bahay. Binato siya ng malaking bato. Napasag ang salamin ng driver's seat. Buti na lamang po at hindi siya nasaktan. Nangangamba po kami, lalo na ang pamilya ng kapatid na Felix, sa anumang masamang gagawin nila habang siya'y nasa puder ng sanggunian. Kung totoo, nauna pa kay Ka-Felix, si Danilo Patungan na isa rin pong magiting na kapatid na tumutulong kina Ka-Angel, ay 2 linggo na po nawawala. At hanggang ngayon ay hindi rin pumatagpuan. Wala pong balita tungkol sa kanya. Ang maraming mga kapatid na defenders na tumutulong sa pamilya ng KLD ay may kanya-kanyang threat mula sa sanggunian ng Iglesia ni Cristo. Laging may mga nakapuntot sa kanila, may sunod sa kanila, piniperwisyo ang kanilang mga sasakyan para lamang sila ay takutin. Nananawagan po ako kay kapatid na Eduardo B. Manalo, Bibilin Ventura Manalo, Antonio Jojo de Guzman Jr. at sa mga ministrong nasa lupong sanggunian ng Iglesia ni Cristo na sina Glicerio B. Santos Jr., Radel Cortez, Rolando Esguera, Benefrido Santiago, Iradio Codera, Matusalem Pareja at iba pa. Gayon din kina TJ Orosa, Glicerio J.P. Santos IV at Reynaldo Ebron at mga kasama niya. Na sana po ay ilabas ninyo at pakawalan ninyo si kapatid na Felix Villosino. Hindi pa kayo nasiyahan na kami ay inyong itiwala? Ang totoo, kung kami talagang
itinuturing ninyong hindi na kapatid sapagkat tiwalang na. Bakit pa kami inyong piniperwisyo? Wala namang ginagawang masama sa inyong kapatid na Felix. Meron ba? Talaga bang ayaw ninyong tulungan namin? Tulungan ika Felix? Ang pamilya ng KRD, lalo na ang kapatid na Angel B. Manalo. Kaya nyo ginawa yun? Talaga bang lasing na kayo sa kapangyarihan? At hindi na ninyo magunita na may isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakasasaksi, nakakakita ng lahat ng kasamaan at katiwalayang ginagawa ninyo. Ang mga pang-aapi at inyong mga panggigipit sa mga tunay na kapatid na naninindigan sa katiran at hindi pumapayag na sumunod sa inyong mga kasinungalingan at pandaraya. Kaya ayaw ninyong tantanan. Nagawa ninyo ng masama, gipitin, saktan, pinsalain yung mga sasakyan. Alam po ng maraming mga tao, kahit hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, na kaya yung ginagawa ang lahat ng ito sa amin, sa mga defenders, sa mga kapatid na naninindigan sa katwiran, para kami takutin at pagbantaan. Sa gayon ay matigil ang pagsisiwalat ng inyong mga katiwalian at mga kasamaan. Kaya din ay mawalan ng mga tumutulo sa pamilya ng KRT. Subalit, nais kong iparating sa inyo, hindi ninyo kayang takutin ng mga naninindigan sa panig ng Diyos. Suktulan kami inyong itiwalag, at kahit pa pagbantaan ninyo itong buhay namin na taglay, hindi kami paiilalim sa inyong mga kalikuan at katiwalian. Ang totoo, kahit mapatay pa ninyo lahat ng defenders, hindi naman nangangahulugan kayo nagtatagumpay. Sa harap ng Diyos, lalo lamang ninyo pinabibigat ang parusang igagawad niya sa inyo. Nananawagan po ako sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Magsuri kayo. Kasi kung ang turing nga ninyo sa amin ng mga tiwalag, hindi na kapatid, hindi ba parapat lang na huwag na ninyo kaming pakialaman? Lalo nang di umano'y pamamahala sa Iglesia. Bakit patuloy pang ginagawa ng masama? Maaaring hindi ninyo alam dahil itinatago ito sa inyo ng tiwaling pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Pero magsuri kayo. Kaya kayo pinagbabawalan na magbukas ng Facebook kasi takot silang malaman kung ano ang tunay na nangyayari. Kaya nga itinitiwalag nila kung sino mang mapatunayan naglalike, nagsishare ng mga ipinopost ng mga defenders. Nananawagan po ako lalo na sa Pangulong Duterte. Hindi man tayo magkarelihiyon, pero ako'y sumasampalataya na kayo po ay naniniwala mayroong Diyos. Hindi kami naniniwala na kayo ay kayang bayaran ng Iglesia ni Cristo. Nananawagan po ko sa inyo na sana po kahit kaunting panahon lang pag-ukulan ninyo ng panahon ang pagsisiyasat ng mga binanggit kong mga pangyayari. Hindi lamang po ang pagtukot kina kapatid na Felix Pilosino at Danilo Patungan, kundi higit sa lahat ang matagal ng pang-aapi at panggigipit ng mga nangunguna sa Iglesia, sa pamilya ng KRT, partikular sina Angel Manalo at Kaloti Manalo Jimenez at sa kanilang mga kasama. Umaasa kami na isang araw mo lang ngayon magkakaroon ng katarungan ng lahat ng kanilang naranasan, maging kami na nakaranas din ng kanilang mga pang-api at panggigipit. Umaasa po kami, mahal naming Pangulo, na makakamit namin ang katarungan at katwiran sa pamamagitan po ninyo. Isang bagay pa po, nais kong ipabatid sa inyo na pagkatapos po nitong paghahayag na ito, ano man po ang mangyari sa akin at maging sa aking pamilya, akin pong ipinapahayag na ang may pananagutan ay ang mga nangunguna din sa Iglesia ni Cristo. Ang mga pangalan na aking binanggit kanina ay sila po ang may pananagutan. Maraming salamat po sa inyo. Hirapan na po yung mga kapatid, kakaabuloy, karagdagang kaabuloy. Ibinili na po yun ng kapatid na Eranio Manalo noon, lalo na po ng kapatid na Felix Manalo, na
wala na pong karagdagang abuloy. Sapat na po yung ginagawa po namin ng mga standard na pag-aabuloy sa iglesia. Yung pong karagdagan, pabigat na po sa kanila. Sa pagtatapos naman ng sentence Ang Iglesia ni Manalo may record ng mga pagpatay hanggang Supreme Court ipinagtatanggol pa ng kanilang abogado. No? Yung 5 estudyante ng PUP, pinatay ng mga diakono ng Iglesia ni Manalo dahil nakaaway nila sa basketball. Pagkatapos na ipasok dun sa kanilang compound sa may kapilya nila, binugbog, itinali ng alambre, sinunog, pinaso, pagkatapos itinapon sa ilog Pasig. Nung matagpo ang kinabukasan, lulutang-lutang, 5 katolikong estudyante ng PUP, pinatay ng mga diakono ng iglesia at miyembro ng iglesia ni Manalo. Ipinagtanggol pa yan ni Cuevas hanggang sa Supreme Court. Pero napatunayan, sila talaga pumatay. May record niyan. Supreme Court's Report Annotated, Volume 339, August 28, 2000. Ang titulo ng kaso, People versus Abela o Abelia. Maitatago nyo pa ba yan? Nakarating sa Supreme Court yung pagpatay nyo. Tapos magmamalinis. Dinudungisan ni Soriano ang magandang pangalan ng iglesia. Ano ang magandang pangalan nyo? Iglesia ni Cristo, magandang pangalan. Tao nga yung Cristo mo. Paano naging magandang pangalan nyo? Iglesia ni Cristo mo.